Kaugnay pa rin sa pananalasa ng Bagyong Agaton, makakapanayam natin si Mayor Ferdinand Amante Jr. ng Butuan City na kamakailan lang ay isinailalim sa state of calamity. Magandang umaga po, Mayor Amante. Ma'am Cara, good morning. Good morning po, sir. Kumusta po ang panahon ngayon dyan po sa Butuan City? Ma'am, you're coming in faint. Yes, sir. Kumusta po ang... Hello. Yes, can you hear me now? Yes, Okay, sir. okay, Opo. better. Kumusta po ang lagay ng panahon dyan, sir, sa Butuan? Makulimlim, tapos continuous yung drizzling, light to moderate yung ulan, may kunting gustiness minsan. Mataas po yung Agusan River, yung floodwater, tumaas ng 4.2. I guess sa recent history, usually kasi hanggang 1.5 meters lang. Ngayon, nag-record ng 4.2. Kasi po, sir, tuloy-tuloy yung buhos ng ulan? Yes, ma'am. 80% ng barangays dito, out of the 86, are already flooded. Umabot na kami sa 10,000 families yung evacuated, and the number is still rising dahil may mga calls pa kami for distress. Sir, ngayon lang po ba naranasan ng Butuan yung ganyan kalaking pag-apaw ng tubig mula sa Agusan River, sir, na 80% po ng barangay sa Butuan ay nalubog sa baha? Yes, ma'am Cara, as far as I'm aware, ito pa yung pinakamataas. Ngayon po ba, sir, humupa na ang baha or tuloy-tuloy pa rin po ang pag-akyat ng tubig? Hindi pa rin po since 11 o'clock last night. Tumaas na tumaas. There's no signs na mag-recede. In fact, baka tataas pa lalo dahil sa continuous rain in southern Philippines. Hanggang saan po ngayon? Opo, sir. Hanggang saan po ngayon ang level ng tubig? Hanggang dibdib po ba? Hanggang bewang? In some areas po, especially along the Agusan River, lampas tao na po yung lalim ng tubig. Pero nailikas naman po, sir, yung mga residente. Yes, the compliance ng mga constituents dito ay maganda naman. Yung tumatawag ng distress po, yun yung mga families na hindi pa nakaranas ng evacuation in the past. Okay, sir, meron po bang, sabi niyo po kasi 80% ng mga barangay ay lubog sa baha. Meron po bang mga barangay dyan sa Butuan na isolated ngayon or naputol, wala pong communication or hindi po mahatiran ng tulong? Wala naman po. The first few days na nag-umpisa itong LPA, there were landslides na clear up naman. So, accessible naman po lahat. So at far. May sapat na naman pong evacuation center, sir. Yun nga ang problema, Ma'am Cara. We're using the barangay covered courts and schools for evacuation centers. So I had to call for a suspension of all classes and work for both private and public. Paano po yan, sir? Yung mismo evacuation center, lubog din ba sa baha? Dahil sabi nyo nga po, talagang massive itong pagbaha na ito sa Butuan, sir. Yung ibang schools, may kunting flooding din. Opo. Pero sinasabi ko po yung, kasi may mga tao yung mga eskwelahan, ay wala rin talagang klase. At sir, yung relief goods po, yung pagkain po at tubig na pangangailangan po ng ating mga kapuso dyan, kumusta naman po? We have been preparing for this, ma'am. Tumutulong naman po yung Philippine Army, PNP, other groups in trying to provide for the relief goods. Mayor Amante, meron po ba kayong naitala na mga nasawi o nasugatan dahil po dito sa bagyong ito, sir? No report of injury, pero there was one report of casualty yesterday. Yung tao kasi lumangoy sa ilog, gustong kunin yung mga floating na mga lumber. Yun, medyo natangay sa ilog. So ang good news na rin, sir, at least talagang naghanda ang lokal na pamahalan at naghanda ang mga residente at sumunod doon sa evacuation process ninyo, sir, ano? Yes, ma'am. Medyo ang Butuan ay awardee po ng Kalasag Award. So,
medyo ipagyayabang ko na medyo maganda yung preparation namin for flooding like this. Pero lalong matagal talaga itong ulan na to. So it went beyond our anticipation. Paano naman po sir ang livelihood ng mga tao? Kasi po kapag may ganyang umaapaw ang tubig at nagbabaha, apektado syempre yung kabuhayan ng marami sa ating mga kababayan dyan. Apektado po, hindi lang po yung mga na-evacuate, pati yung mga nasa bahay-bahay na nila kasi yung pinsala sa agrikultura ay mataas-taas na rin po. At may plano naman po ang lokal na pamahalaan na ayuda po para po lalo na doon sa mga magsasaka na naapektuhan po yung kanilang mga pananim. Yes, ma'am, there's enough funds for our calamity, especially yung Quick Response Fund. We'll be supplying some certified seeds and some assistance we can give after this. Alright, maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan sir. Butuan City Mayor Ferdinand Amante Jr.